Yung iba na tinawag na magmisyon, ayaw nila. Tamad sila. Makasarili sila. Mas inuuna nila yung kasalanan. Nakita mo, iiwang ka. Mag-isa. Iniisip ang sarili nila. Nakita mo, ikaw lang ang nagbibigay sa nanay mo na matanda na. Nakita mo, ikaw lang yung nag-aalaga sa magulang mo. Ikaw lang yung nagpapaaral sa mga pamangkin mo. Ikaw lang yung nagpapatawad. Ikaw lang yung umiintindi. Lahat tayo called to be that way. Pero yung iba ayaw. Makasarili. O kaya may sakit. Nagkasakit. O kaya patay na. So wag mong asahan ng iba. Ikaw na. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mag-iisa. Because the Lord is with you. Tandaan mo, siya ang tagapagligtas, hindi ikaw. Gagamitin ka lang niya upang iligtas ang iyong pamilya. Sinabi na ng Diyos, itatanong mo pa sa tao. Ididepende mo pa sa tao. Lord, akala ko ba gagaling ako? Akala ko ba magiging maayos ang buhay ko? Akala ko ba magbabago yung asawa ko? Akala ko ba aayos ang buhay ko? Akala ko ba sasaya pa rin ako? Akala ko ba, pero bakit hindi ito ang nararamdaman ko? Ang ibig mong sabihin doon, hindi yun ang ipinaparamdam sa iyo ng mundo, ng sarili mo at ng mga sinasabi ng ibang tao. Sinong paniniwalaan mo? Anong paniniwalaan mo? Anong itetake mo? Yung sinabi ng Diyos o yung sinasabi at pinaparamdam sa iyo ng mundo, ng tao, maging ng sarili mo? Come on! Ano ang mas totoo? Yung sinabi ng Diyos o yung pakiramdam mo? Bago ipanganak ang sanggol, ang atensyon ng marami ay nasa nanay. Siya ang pinapansin natin. Siya ang pinagkakaabalahan natin kung paano yung pagbubuntis na nangyayari sa kanya, kung paano unti-unting lumalaki ang tiyan niya, kung sino-sino, ano ang mga pinaglilihan niya, yung itsura niya, yung kalusugan niya. Concern natin yon. Nakatutok tayo sa kanya. Kaya, tama-tama. Isang araw, bago magpasko, matuon ang pansin natin sa nanay ni Kristo, si Maria. Sino nga ba siya? Dito tayo sa mabuting balita. Ang sabi dito, siya'y kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi ng anghel sa kanya, you have found favor with God. Ano itong favor with God? Well, kung isipin po natin, ang pinakamalapit dito sa salita natin ay favor, favorite. Yun ang kinalulugdan natin, kinatutuwaan natin, gustong-gusto nating nakikita, gustong-gusto nating nakakasama, yung bagay o taong kalugod-lugod sa atin, favorite natin. Kaya nga kung favorite kang tao, favorite kang anak, favorite kang katrabaho, favorite kang katabi sa simbahan, favorite kang kaibigan, para kang camera. Bakit? Kasi pag nakikita ka nila, nangingiti sila. Ay, yun na siya. And not just that, marami ring mga privileges. Kasi kapag may lakad, pag favorite ka, dapat kasama ka. Sukat ilibre ka pa. Kapag manok ang ulam, nako, yung hita agad yung ibibigay sa'yo, yung pinakamasarap. Best part. At iba rin yung convincing power mo. Madali kang makapagpa-yes. Madali kang makapagpaalam. Madali kang makapag-upa-oo. Siyempre, pag regaluhan, ayun Pasko, the best ang regalo mo. Kaya, marami ang gusto at natutuwa na maging paborito. Pero ito kaya yung naramdaman ni Maria? Lalo pat yun naman ang unang bati ng anghel sa kanya, matuwa ka! Ganun ba? Bakit sinabi ng anghel pagkatapos sabihin sa kanya, matuwa ka? Sabi sa kanya, huwag kang matakot. Kasi ang naging reaksyon ni Maria, na sabihin ng anghel, matuwa ka, sabi ni Maria, she was disturbed. She was afraid. Bakit? Kasi alam ni Maria, may Old Testament na nun eh. Nagbabasa na siya nun eh. May Bible na nun eh. Ang wala pa New Testament. Pero Old Testament meron na. Binabasa niya yon. At alam niya, kapag sinabi ng Diyos sa tao, I am with you. Kapag pinasabi ng Diyos sa tao, the Lord is with you. Nako, you are to do something very important but very difficult for God. Hindi dahil mahirap para sa Diyos. Nothing is impossible with God. Mahirap yung task para sa tao. Pero gusto ng Diyos na gawin kang instrumento para mangyari ito. Yun kasi ang sinabi ng Diyos kay Moises nang utusan niya itong pumunta sa napakamakapangyarihang paraon ng Ehipsyo para ipasabi dito, palayain mo ang bayan ko. Genesis 3 verse 12, Moses, I am with you. Yan kasi ang ipinasabi ng Diyos kay Joshua nang sabihin ng Diyos sa kanya,
pangunahan mo sa pakikipaglaban ang mga Israelita papunta sa lupang pangako ko. Joshua 1 verse 5. Yan ang pinasabi ng Diyos kay Gideon. Panguluhan mo ang 300 Israelita laban sa 135,000 na mga Madyanita. Mananalo kayo, maniwala ka. I am with you. Judges 6:11. Kaya alam ni Maria, nang sabihin ng anghel sa kanya, the Lord is with you. Meron siyang gagawing napakahirap, pero napaka-importante sa tulong ng Diyos. Kaya hindi ito pabor galing sa tao. Ito ay pabor galing sa Diyos. Pero hindi ito katulad ng pabor galing sa tao na promotion. Galing sa Diyos, ito ay misyon. Ang promotion natin sa langit, dito, wala muna. Kaya nga ang sabi niya, ang nagpapakataas ay ibababa. Dito, battlefield. Dito, labanan ng mabuti at masama. Ang promotion, nandun. Ang mission, Kaya kahit anumang promotion ang meron tayo, tandaan mo sa mata ng Diyos, hindi pagtaas yun. Mission pa rin yun. Habang tumataas ka, ang sabi ni Propeta Sirach, mas lalo kang magpakababa. Habang pinopromote ka, nagkakapera ka, nagkakaroon ka ng kapangyarihan, panganay ka, magulang ka, nasa itaas ka, lagi mong iisipin, hindi ito promotion, mission pa rin ito. Para hindi lalaki ang ulo, para patuloy na mapagkumbabang tao, naiisipin ang ikadadakila ng Diyos at ikasisiya kung paano paglilingkuran ng kapwa-tao. Kapag nagkakaroon ng bagong assignment ng isang pare, halimbawa, malipat ako sa iba, o yung mga pare nakakilala ninyo, mga kaibigan ninyo, anong madalas yung sinasabi? Congratulations, Father. Minsan, mayroon pang karugtong, galing! Congrats, Father. Pads, pa-burger ka naman, blowout ka naman. Para bang promotion? And true enough, kasi yung mga words ng congratulations ay expression ito of praise because of an achievement. Yun ang makikita mo sa Google. Yun ang makikita mo sa dictionary. So in effect, para bang ang dating sa mga paring kinocongratulate ninyo? Promotion. Nadagdag ang rango, may award, promotion. Pero ganun nga ba sa mata ng Panginoon? Natatandaan niyo yung vlog ko na nalaman ko magiging parish priest na ako? Yung may sulat pa akong hawak? Di ba tuntua ako? Tuntua ako noon. Kasi sabi ko, after 13 years na assistant parish priest na ako. Dati assistant lang, ngayon, go, go, go! Parish priest na! So ang feeling ko, promotion. Lalo pat bumaha ng mga text messages noon. Messages sa social media noon. Congrats, Father, congrats! We're happy for you! Galing! Puti na lang at dito ako na-assign. Kasi nang malaman ko at nakita ko talaga ng sariling mga mata ko, wala kang simpat! Wala kang kumbento! Kabod-kabod, bigla akong ginising ng Panginoon at sinabi sa akin, Father Fidel, pari ka. Hindi ito promotion. Ito ay mission. By all indication, tingnan po ninyo ang buhay ni Maria. Ang naging buhay niya, ora mismo, matapos na yun ay sabihin ng anghel sa kanya, you have found favor with God. Sige nga, yung pagbubuntis niya, sinong nakakaalam? Si Jose lang. Walang ibang pinagsabihan. Kaya, habang lumalaki yung tiyan niya, usap-usapan na siya. Chismisan na. Huwag niyo sabihin sa akin, tate, walang chismis. Noon pa man, may mga babae na. Joke lang. Dati, uso ng chismisan sa kapitbahayan. Kung sana po pwedeng sabihin ni Maria sa kanyang mga kapitbahay na magtatanong sa kanya, provided na hindi totoo yung nangyari sa kanya. O ibahin na lang natin. Halimbawa, ikaw, na-chismis ka, nabuntis ka. Dalaga ka. Dalaga ka, hindi talaga. Okay? Sabihin sa'yo, Harlene, buntis ka nga ba? Ano sabihin mo sa inis mo? Oo! Ha? Sinong nakabuntis sa'yo? Di yung mga kapitbahay nating pakialamera, chismoso, chismosa. Sila ang tanungin mo. Sila ang nagsabing buntis ako. Yung. Hindi naman pwedeng sabihin ni Maria yan. Bakit? Buntis talaga siya. Totoo talaga. Hindi naman niya pwedeng explain. Walang makakaintindi.
Sapagkat nun lang nangyayari yun at hindi na mangyayari yun. Tayo ngayon, hindi natin naintindihan I mean, kung iisipin lang sa sariling pamamaraan, okay? Ganon yung pinagdaanan niya. Not just that. Kagampan, manganganak na, kinakailangan pang mag-travel, papuntang Bethlehem, milya-milya. At nung mapunta na ron, akala niya siguro dito ako sa hotel. Wala. Walang tumanggap sa kanila sa mga bahay panuluyan. Kaya napadpad doon sa sabsaban. Hindi pa tuluyan nakapamamahinga, kapapanganak pa lang, kinakailangan ng tumakas papuntang Egypt. Bakit? Ang batang si Kristo ay pinagtatangkaan na patayin ni Herod. Sige nga, hindi na sila mayaman. Makikita po natin yan nang mag-alay sila sa templo. Anong inalay nila? Bato-bato. Sang-ayon sa aklat ng Levitico 12:8, ito ay provision. Ito ay privilege na binibigay sa mga pamilyang mahirap lang kasi hindi nila kayang mag-offer ng lamb. At mapapansin natin na pagkatapos ng tagpo ng si Kristo'y magpaiwan sa templo, mawawala na si Jose. So anong ibig sabihin nun? Patay na si Jose. Kasi kung buhay siya, nandun siya sa mga darating na yugto pa sa buhay ng mag-ina. Ibig sabihin, maagang nabiyuda si Maria. Siya ang mag-isang nagtaguyod ng lahat. Mahirap maging nanay ni Kristo. Hindi dahil pasaway si Kristo, kundi dahil pasaway ang tao na pinaglilingkuran na lang ni Kristo. O hindi ba sasabihin pa na siya ay lasenggo, matakaw, sinasapian ng demonyo? Sinong magsasabi? Hindi lang ibang tao, kundi ang kanilang mga sariling kababayan, kamag-anakan, kapamilya, kababaryo. Ganong napakasakit na para sa isang ina. Sige nga, lahat ng yun kinakailangan endure ni Maria na magkukulminate. Saan? Sa Kalbaryo. Mamamatay sa harap niya ang anak niya. Sige nga. Kaya hindi promotion, mission. Pero ang maganda, hindi siya kailanman iniwan ng Panginoon. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, yung naging tanong ni Maria dito, hindi na niya uulitin. Sa mga darating na yugto ng buhay niya na mahirapan siyang intindihin ang mangyayari o nangyayari, anong sasabihin ng Biblia? Ito ay pinagkakabulay-bulayan, pinagkakaisip-isip na lang. Hindi na siya nagtatanong. Hindi na niya uulitin yung tanong na ito. Ano yung tanong? Sa Ingles, how can this be? Since I know no man. Sapagkat kung minsan, lalo na sa ating buhay, sa pagtitiwala sa Diyos, ito ang pwedeng maging hadlang. In trusting God, we seek. Naghahanap tayo ng validation of man. Sinabi na ng Diyos, itatanong mo pa sa tao. Ididepende mo pa sa tao. Parang ganito, Lord, akala ko ba gagaling ako? Akala ko ba magiging maayos ang buhay ko? Akala ko ba magbabago yung asawa ko? Akala ko ba aayos ang buhay ko? Akala ko ba sasaya pa rin ako? Akala ko ba, pero bakit hindi ito ang nararamdaman ko? Ang ibig mong sabihin doon, hindi yun ang ipinaparamdam sa'yo ng mundo, ng sarili mo at ng mga sinasabi ng ibang tao. Sinong paniniwalaan mo? Anong paniniwalaan mo? Anong itetake mo? Yung sinabi ng Diyos o yung sinasabi at pinaparamdam sa'yo ng mundo, ng tao, maging ng sarili mo? Come on! Ano ang mas totoo? Yung sinabi ng Diyos o yung pakiramdam mo? Kaya nga si Maria, hindi na ulitin yung tanong na ito Kasi kapag sinabi ng Diyos, hindi na mahalaga kung sino kakampi ko. Hindi na mahalaga kung anong mararamdaman ko. Sinabi ng Diyos, pangahawakan ko. Nung mga unang linggo ko dito, walang simbahan, walang kumbento. Regular na pagkain ko, pinoproblema ko. Bawat mag-text sa akin, nakaklase kong pare o kaibigan kong pare, na nagmamalasakit talaga. Feel ko yung concern nila. Kahit mga laiko, mga hindi pare, kayo, laiko, nakakakilala sa akin. Kinakamusta ako. Pag nagkikita kami, yun lagi ang tanong. Kamusta ka? Okay ka ba? Paano pagkain mo? Saan ka nakatira? Pandemya pa. Naku, Brad, Pads, may ginawa ka bang kasalanan? Wala. May nakaaway ka bang big time? Wala. Ba't nagkaganon? Kasi ang alam nga namin, hindi ka pwedeng i-assign sa parokya na walang simbahan at walang kumbento. Dapat at least meron sa isa. Ito parehong wala Hindi ko iniisip yun Hanggang sa, ang dami nagsasabi, nagtatanong. Pati pamilya ko, naramdaman ko naawa sa akin. Lalo na nanay ko, na parang gusto lagi dito magpunta para ipagluto ko. Kaya lang, ang layo naman ng San Miguel dito. Nung ine-entertain ko yun, "Uy, kumusta ka? Paano pagkain mo? May kasalanan ka ba? May nakaaway ka ba?" Naawa na rin ako sa sarili ko. Bakit nga ba ako nandito? Pero alam ninyo,
Promise. Sandali lang yun. Sandali lang yun. Kasi nag-shift agad ako eh. Lumuhod ako, nagdasal talaga ako. Sabi ko, Lord, alam kong mahal mo ako eh. Alam kong ikaw ang nag-assign sa akin dito eh. Kaya alam ko, tutulungan mo ko. Ito na tayo ngayon. At sasabihin ko sa inyo, tayo pa nga ngayon ang tumutulong kahit papaano sa mga pare at sa mga laiko na naawa sa atin noon. Dahil sa inyo yun. Dahil sa generosity ninyo at lalong-lalo na ng Panginoon. Amen? 1 Thessalonians 2 verse 4, seek to please God and not man. Seek mission and not promotion. Tama na mahirap magmisyon. Lalo na sa pamilya natin, ha? Dadagdagan mo pa sa pinagtatrabahuhan mo. Ikaw bilang guro, bilang pulis, bilang doktor. We are called to mission. Yung magsilbi sa iba, maging mabuting tao sa iba. We are called to be missionary. Mahirap. Pero ang maganda, may nakikita sa iyong Diyos. Nakikita niya na kaya mo at gusto mo na gawin ang pwedeng hindi kaya o gusto ng iba. Yun ay ang iligtas ang iba, lalo't na ang mga taong sa iyo ay mahalaga sa pamamagitan niya. And that is what makes us pleasing in His eyes. Yun ang nakatutuwa sa atin sa mata ng Diyos. Hindi yung kapugian mo, hindi yung yaman mo, hindi yung talento mo, bagamat biyaya ang lahat ng ito, kundi yung willingness natin na gamitin ang lahat ng ito o anumang bagay, gaano man kapayak ang meron tayo, sa abot ng ating makakaya, sa abot ng ating maibibigay para iligtas sa kasalanan, sa kahirapan, sa cycle ng broken family, sa bisyo, sa kahit ano, ang iba. Lalong-lalo na ang mga taong sa atin ay mahalaga. Kumbaga, sa inyong pamilya o sa lahat ng tao, nag-i-stand out ka. Ito, may malasakit. Ito, mabuting tao. Ito, hindi makasarili. Yun ang nakatutuwa. Doon tayo nakalulugod sa Diyos. Besides, yan naman ang dahilan kung bakit ka ipinanganak sa lipunan at sa pamilyang yan upang iligtas mo sila sa mga yan. Actually, hindi lang tayo ang may misyong ganyan eh. Pati yung asawa mo, pati yung anak mo, pati yung kapatid mo, kahit sino. Kasi lahat tayo, templo ni Kristo. The Lord is with us. Kaya lang, yung iba na tinawag na magmisyon, ayaw nila. Tamad sila. Makasarili sila. Mas inuuna nila yung kasalanan. Nakita mo, iiwang ka. Mag-isa. Iniisip ang sarili nila. Nakita mo, ikaw lang ang nagbibigay sa nanay mo na matanda na. Nakita mo, ikaw lang yung nag-aalaga sa magulang mo. Ikaw lang yung nagpapaaral sa mga pamangkin mo. Ikaw lang yung nagpapatawad. Ikaw lang yung umiintindi. Lahat tayo called to be that way. Pero yung iba ayaw. Makasarili. O kaya may sakit. Nagkasakit. O kaya patay na. So wag mong asahan ng iba. Ikaw na. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mag-iisa. Because the Lord is with you. Tandaan mo, siya ang tagapagligtas, hindi ikaw. Gagamitin ka lang niya upang iligtas ng iyong pamilya. Paggamit ka. Kahit mahirap, I assure you, with the favor of God, you will be fine. And everything will be beautiful in His time. Amen.